Sige, magandang gabi sa ating lahat. Tayo ay magpapatuloy sa ating aralin sa libro ni Mateo. So tayo muna ay manalangin. Aming Diyos, kami ay nagpapakumbaba at aming kang pinupuri at sinasamba. Ikaw ang Diyos na nagmulan ng lahat ng karunungan at sa iyo kami hihingi, Lord God, ng inyong gabay. Kaya't Lord, ang banal na Espiritu, siya ang aming maging guro. Tulungan mo na maunawaan namin ang mga mensaheng ito na inyong ibibigay sa gabing ito. Sa ilang kapurihan, itong aming samod dalangin kay Kristo Jesus. Amen. So tayo na sa Matthew chapter 7 and ating aralin ay from verses 15 to 23. Ayan. So sabi diyan, watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. By their fruit you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus, by their fruit you will recognize them. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. So, dito ating makikita na kailangan maging discerning tayo pagdating sa mga nagtuturo sa atin. So, kailangan mapagmatyag tayo at we need to discern yung bunga, okay, na ipinapakita. Karamihan ng mga tao ay kontento na masabi na magaling itong mga ngaral na to. May gifting siya sa pagtuturo. Well, kulang pa po yan. Kahit anong gifting meron ka, kung ang ituturo mo naman ay sablay, umalayo sa tinuturo ng salita ng Diyos, di wala rin pong saysay. Kaya dito sa panimula, nandun na yung babala. Watch out for false prophets. Okay? They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. So dito may pagkukumpara ang mga bulaang propeta, ang mga bulaang mga ngaral, at sabi nga ang kanilang mga turo ay nag-post ng danger sa mga tunay na mananampalataya. Sila ay parang mga gutom na mga wolves, sabi nga who disguise themselves as sheep. Now, nung panahon ng ating Panginoong Hesus, ang mga tao, pwede silang mag-disguise sa pagsusuot ng sheepskin na tinatawag. Okay? Yung mismong balat na may mga tawag nito, yung parang fur ng sheep. At pwede silang mapagkamalan na mga galang aso o ibang hayop.
Pero yung imahe mismo na pinapakita ng ating Panginoon dito ay mas kumbaga makulay, very graphic, at ginamitan niya ito ng figure of speech, yung hyperbole. Sa totoo lang, ang mga wolves, okay, hindi sila nagsusuot ng damit. Okay? Sapagkat una, hayop sila. Pangalawa, yung pag-iiba ng kanilang mismong yung bumabalot sa kanilang katawan, yung fur o yung hide, ay isang metaphor na ito ay imposible. Okay? Ang wolf, sabi nga, sa totoo lang, sinabi nga dyan, di ba, they are wolves in sheep's clothing. So, ang hayop, hindi niya kaya na magsuot gaya ng mga tao na pwede nilang gawin yun, ano? So, dito ay may pinapakita ang Panginoon na yung wolf talaga siya kung talagang makikita natin. Kaso lang, sabi nga, dahil siya ay nakasama sa mga tupa, mga sheep, ay hindi mo mapagkakamalang kaagad na siya ay isang mabangis na hayop. So dito, yung pagsusuot ng sheep's clothing ay hinahalin tulad sa isang bulaang propeta na nagpapanggap na siya isang tunay na tupa ng Diyos. Okay? Ating tingnan muna sa Acts 20:29 to 30. Acts 20. to 30. I know that after I leave, sabi ito ni Apostle Paul, savage wolves will come in among you and will not spare the flock. Even from your own number, men will arise and distort the truth in order to draw away disciples after them. So, ibig sabihin sa mga iglesia, si Apostle Paul, na kikinita niya na meron at merong mga lalabas dito sa mga iglesyang ito at maglilin lang sa mga mananampalataya, sa mga taong nasa loob ng iglesia. Kahit kung hindi ka malalim sa iyong angkla sa salita ng Diyos, ikaw ay pwede nilang makuha o madala. Kaya yan yung babala dyan. Okay? So ito ay mga gutom na mga wolves. At ang kanilang gustong lapain ay ang mga mahihina. At yung mga walang kapasidad na lumaban ng mga tupa. Okay? Sa panahon ng Kristyanismo, mula pa noon hanggang ngayon ay makikita natin na may mga denominasyon o mga iglesia na kung saan nung una sila ay nag-iibanghelyo ng mga tao, sila ay nakaangkla sa orthodox teaching at nandoon yung kanilang katapatan. Pero dahil sa mga ilang nakapasok na hindi nabantayan ng mga bulaang mga ngaral, bigla itong tinanggap at
kalaunan ay nagbago na ang katuruan. At dahil dito, ang isang iglesia ay maaring ma-divide, okay, or mawasak. Kaya't yan ang babala na tayo'y pinag-iingat ng ating Panginoon. Marami na kasing mga bulang, mga ngaral na naglipana na dati gospel-centered sila, ngayon prosperity-centered na. Okay? Napakarami ng mga ganyang klase ng mga ngaral sa loob ng iglesia. Hindi na ang tunay na ebanghelyo ang pinapangaral, kundi ang mga pangangaral na makalupa lang at hindi makalangit. Dati-rati, tayo mismo ang mga umaabot sa mga tao para mahikayat sila madala sa iglesia. Pero ngayon, meron tayong kalaban na kung saan sa loob mismo ng iglesia manggagaling ang mga maling katuruan na ito galing sa mga tao nga na nakapasok na hindi nabantayan. At kapag sila ay nailuklok sa posisyon ng liderato, ay lalo pang mahirap. Magkakaroon sila ngayon ng boses at magkakaroon ng kakampi. Yan ang napakalungkot na maaring mangyari sa isang iglesia. Kaya't ganito na lang tayo kung mag-aral ay ating talagang hinihimay-himay ang mga salita ng Diyos para makita natin ano ba yung mensahe nito para sa atin. Ano ba yung mga babala? Ano ba yung dapat nating sundin? So hindi ito isang parang aralin lang na gusto lang natin magkaroon ng kaalaman at pagkatapos niyan ay gaya ng pag-aaral ay atin ng kakalimutan. Hindi, ang salita ng Diyos hindi natin kakalimutan kasi araw-araw nga dapat yan na ating pinagbulay-bulayan at iniintindi at sinusunod. Minsan yung panghuli, yung pagsunod, yun ang mahirap gawin. So, paano natin makikita ang mga bulaang mga ngaral na ito, mga false prophets at false teachers na ito? Sabi niya, by their fruit, you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus, by their fruit, you will recognize them. So, in order to recognize itong mga bulang, mga ngaral, ay kailangan makita natin ano ba yung bunga ng buhay nila. Okay? Itong mga false prophets na to, sabi nga, they claim sa verse 15 na hanggang verse 22, sinasabi nila na sila ay nagpropropesiya. Nag-i-exorcise pa ng mga demons, ng mga sinapian ng demonyo. At nagagamit ang pangalan ng Panginoon sa pagpapakita ng mga milagro. Yan. So, paano natin makikita na mukhang parang noble naman yung kanilang gawain? Pero yun nga ang babala sa atin ng ating Panginoong Hesus. Dahil sabi, hindi natin basta-basta tatanggapin yung kanilang giftings. Bagkus kailangan makita natin ano bang bunga ng mga taong ito. Marami, sabi nga, pwedeng mag-manifest ng genuine gifts na galing sa Diyos, sa Espiritu ng Diyos, yet sila ay ligaw pa rin, hindi pa rin tunay na mananampalataya. Gaya ng
sa 1 Samuel 19:24. Punta lang tayo sandali para makita nyo ano itong aking sinasabi. 1 Samuel 19 verse 24. Sabi yan, he stripped off his garment and he too prophesied in Samuel's presence. He lay naked all that day and all that night. This is why people say, is Saul also among the prophets? Ayan. So ito'y patungkol nga kay Saul. Okay? Na siya'y napasama dito sa mga nagpropesiya na mga propeta ng Diyos. So nagtaka yung mga tao. Si Haring Saul ba ay isa ring propeta? Ayan. Pero alam naman natin na si Haring Saul ay matinding kaaway ni David. Gusto niya ipapatay si David. So, hindi ibig sabihin na porke ikaw ay nabigyan ng mga gifts na ito. Yung pagpropesiya, pagpapagaling sa mga may sakit, pagpapalaya sa mga napasukan ng diablo, okay? At nagmimilagro ay masasabing ikaw ay anak ng Diyos. Hindi po. Pagkus nga yan, pa nga ang mga binibigyan ng babala ng ating Panginoon. So, kagaya ni Apostle Paul, ang ating Panginoon ay kanyang hindi binibigyan ng mataas na antas ang mga giftings ng Espiritu. Kumpara ito sa bunga ng Espiritu. Okay? Ibig sabihin niya na mas mainam pa yung bunga ng Espiritu. Makikita natin yan sa 1 Corinthians 13. Okay? Ito tayo sandali para ating makita nga sinasabi natin dyan. Napakarami kasi dito sa 1 Corinthians 13. Merong speaking in tongues dyan, nakalagay. Okay? So sabi nga, if I speak in tongues of men or angels but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gifts of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains but do not have love, I have nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Yeah. So dito makikita natin na yung bunga, which is yung love, is far higher yung kaysa dito sa mga gifts ng Espiritu. At yung ating papasakop sa pagiging Panginoon ng ating Diyos na si Jesus. Okay? Yung ating pagsasubmit sa Kanya. So yung patungkol sa bunga, ito yung mga bunga na kung saan, sabi nga sa Bible, yung do works in keeping with repentance. Meaning to say na yung ating mga bunga na ipinapakita, yung ating bagong buhay, yung ating bagong pananaw, yung ating bagong karakter, bagong ugali, ay dahil yan sa tayo ay pinatawad na ng Diyos. Naintindihan natin ang Ebanghelyo ng Panginoon. Nakita natin na tayo ay mga makasalanan at kinailangan natin ng tagapagligtas, at ang ating tagapagligtas ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya't babalik ulit tayo dito sa Sermon on the Mount, dun sa chapter 5, at makikita natin dun yung mga katuruan ng ating Panginoon na ang mga taong meron lang nito
ay yung mga taong kinasihan na ng banal na spirito. Yung mga hinirang ng Diyos, pinili niya. Now, hindi ko sinasabi na masama ang magpropesiya dahil nakalagay din yan sa libro ng New Testament na isa yan sa mga giftings. Okay? Pero sabi nga, kapag meron yung tunay na ipinapahayag, ay siguradong meron ding kokontra sa mga ipinapahayag or meron din yung tinatawag na counterfeit message. Kaya't yan ang dapat natin ngayon ma-discern. Saan sa mga mensaheng ito, saan sa mga ngaral na ito, ang totoo. Ito bang sinasabi ng isa o itong sinasabi ng isa? So, paano natin malalaman? Malalaman natin kung tayo ay babad sa salita ng Diyos. Hindi lang tayo basta tanggap ng tanggap. Kaya nga sabi, be like the Bereans. Si Apostle Paul na yung nagsasalita, pero sabi nila, titingnan namin kung ang mga sinasabi mo ay ayon nga sa salita ng Diyos. Hindi tayo basta tanggap. Hindi tayo basta pasok sa bibig and then lulun kaagad. Hindi. Kailangan muna nating nguyain. Tingnan natin, okay ba ito? Lasahan muna natin, tama ba? Dahil kung hindi, then itapon natin. Okay. Sabi nga, pati ang mga ministro, meron silang masasabing kagalingan, yung mga sa gifts. Karamihan nga sa mga ganyan, magaling silang maghimok ng tao. They are very persuasive. Okay? Mga motivational speakers ang mga ito. Kaya't ang galing nilang mag-inganyo. Pero sabi nga, kung ang turo wala naman sa salita ng Diyos or meron sa salita nga ng Diyos pero hindi sentro kay Kristo, ibaliwala rin yung itinuturo. So kailangan maging maingat at mapagmatsyag. Meron pang iba na sasabihin nila na, hindi ba tinidinig ng Panginoon yung aking panalangin para sa inyo? At dahil dito, ako'y paniwalaan ninyo na ako nga ay sugo ng Diyos. Pero sabi nga, karamihan ng mga ito ay pagpapakitang tao lamang. Pero kapag sila ay nasa sarili ng nilang mga sitwasyon ay napakalaki ng kanilang mga ginagawa palang mga kasalanan. Karamihan sa mga ito ay mga sensual. Okay? Nahuhulog sa lust of the flesh. Pero humaharap pa rin sila pagdating ng araw ng pananambahan sa kanilang kongregasyon. So they are living a double life. Kaya sabi nga, kailangan nating bantayan. Now, sabi nga, pwede rin natin ipasok ito sa loob ng ating iglesia na kung saan is maaring ang iba sa atin, we are so preoccupied with the Lord's work na tayo ay puro na lang pagmiministeryo, puro gospel nga, pag-aabot, pero nakalimutan natin na yung isang aspeto, okay, yung remedial, yung pangangailangan ng mga tao sa loob ng iglesia. Pangangailangan ng kalinga, kaaliwan, paninilbihan sa kanila, pag-i-encourage, pagkukumusta. Yan. Ay kailangan din po natin na wag nating isang tabi ang mga yan. Although importante yung una, okay, hindi ko sinabing wag na tayo mag-ibanghelyo. Mag-ibanghelyo pa tayo pero kailangan din natin i-balanse. Okay? Okay. Minsan, ginagawa pang rason ng mga taong naglilingkod sa iglesia ang kanilang oras na ginugugol sa loob ng iglesia
lalo halimbawa mga housewives na laman na sila ng iglesia, nakalimutan na nila na meron pala silang pamilya, may asawa na dapat kumbaga pagsilbihan, may mga anak na dapat tuunan ng pansin. Pero dahil sila ay nasa ministry, ginagawa nilang excuse ngayon yung ministry at sasabihin nila na galing ako sa ministry, so hindi ko kayo maasikaso. Mali rin po yun. So, kailangan balanse po. Okay? Kaya minsan, nagiging balakid pa ang ministry para maakit ang mga hindi pa mananampalataya sa pamilya na madala sa Panginoon dahil sa ganun nga, hindi na balanse ng mga mananampalataya ang kanilang oras na igugugol nila sa ministeryo, sa iglesia, at sa kanilang pamilya. Okay? At ang sabi ng Biblia, kung hindi maayos ang iyong relasyon sa pamilya, paano ka magmiministeryo sa iglesia? Di pakitang tao, di ipokrito ka. So, hindi rin tama. Okay? So, dito, gumamit si Jesus ng imahe ng puno. Di ba? Nasabi, balik tayo sa Matthew. Likewise, sabi nga dyan, do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? So, hindi pwede. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Kaya nga sabi, the fruit does not fall far from the tree. Totoo yan. Ibig sabihin kung ano yung bunga, yun din kung ano ang puno, yun ang bunga. Kaya makikita natin, ito yatang anak ni Joel Osteen ay kumbaga protege ng kanyang ama na si Joel Osteen. So parehas sila. Kung ano yung mga ipinasa ni Joel Osteen sa kanyang anak, ay ganun din yung turo ng kanyang anak. Kaya kung mali ang turo niya, din mali rin itinuturo ng kanyang anak. Kaya yun ang kailangan nating tingnan. Hindi ibig sabihin porke sila ay anak ng ministro ay atin ang tatanggapin or sila ay mga kilala ay atin ang tatanggapin ang kanilang mga kasagutan. So sabi nga yung imahe ng puno at ng bunga ay nagpapaalala sa atin sa ating mga pag-uugali, sa ating behavior, sa ating karakter. Kaya sabi yung Christian teaching, character comes, sabi nga, through being born again rather than merely through self-discipline. So kung isang tao ay hindi mo makikitaan ng pagbabago sa kanyang pag-uugali, sa kanyang karakter, okay, sa kanyang behavior, sabi nga dito na yung karakter natin, bakit tayo nababago, ay sa kadahilanan na nasumpungan natin ang ebanghelyo ng Panginoon. Nakita natin na siya ang Diyos, na siya ang magbabago sa atin. At nakikita natin yung bunga mismo sa buhay natin. Ngayon, kung wala kang makita sa isang tao, ay malaking question mark yun na maaring hindi pa siya mananampalataya. Kasi nga, maaring sinusubok niya lang i-disiplina ang kanyang sarili, okay? Or maaring going through the motions lang siya, makikinig ng salita ng Diyos, pero at the back of his head, wala ito. Balik pa rin siya sa dati niyang gawi. Okay? Parang yung aso na sumuka, balikan niya yung kanyang suka pagkatapos. So ganyan yung mga tinuturo dito ng ating Panginoon na ito mga bulang mga ngaral, besides na sabi nga hindi sila ligtas, ay pakitang tao lang yung kanilang pinapakita sa
kongregasyon para maakit lang nila yung mga tao, pero pagtalikod mo, sila ay mga mababangis na hayop. Para sila mga mababangis na hayop. Sabi nga, kapag pinilit natin na tayo ang magbago sa isang tao, let me tell you, you will fail. Kaya nga, yung pagiging born again is a work of God. Ibig sabihin, hindi lang ito head knowledge, hindi lang po ito intellectual assent na naintindihan mo si Jesus ang Panginoon, siya ang tagapagligtas. That's it, tapos, ako'y anak na ng Diyos. Hindi. Ibig sabihin yan, may kalakip yan. Kaya nga sabi, from being unregenerate to being regenerated. From being reprobate to being saved. Sabihin ng mga yan, being an unbeliever to being a believer. Ibig sabihin, kilos ng Diyos. So yung pagkilos ng Diyos, hindi lang knowledge of the gospel, but likewise, it will affect our very being, ang buhay natin at pati yung ating behavior, yung ating karakter, yung ating mismong pag-uugali. Ayan. So, sabi nga, kapag ka ang isang tao na-transform siya at consistent yung kanyang pagdepende sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, definitely, siya ay mamumuhay ayon sa karakter ng Diyos. Dahil ang Diyos, bibigyan ka ng kapangyarihan. Kaya yun ang tinutukoy dyan. Just as trees bear fruit according to their own kind. So tingnan natin, ikaw ba ay nagbubunga bilang isang Kristiyano? Na kung wala, ibig sabihin yan, para kang yung fig tree na nirebuke ni Jesus. Sabi niya, hindi ka na sana mamunga pa, magpakailanman. Bakit? Kasi wala kang silbi. Bakit? Hindi ka nagbubunga. Ganon at ganon ka pa rin. Lumalabas lang yung matipuno mong pag-usbong ng puno ng fig tree, pero hindi ka naman nagbubunga. So, anong silbi mo? So, ganun din sa atin bilang mga anak ng Diyos. Kailangan makita natin na totoo yung kapangyarihan nga ng Diyos na ikaw nga ay nababago. Hindi yung, kasi minsan maraming nahuhulog sa, ang galing nila mangaral nangangaral sila, mga reform pa yung mga ito. Pero pag tingnan mo pag sila nag-uusap-usap, sila nagdidebate, sila nagpapataasan ng ihi. Okay? Diyan natin makikita na naging head knowledge na lang yung kanilang kaalaman pagdating sa salita ng Diyos. Hindi po dapat. Sa ulo mag-uumpisa, pero bababa dapat yan sa puso. Magmamanifest yan sa buhay ng isang Kristiyano. Okay? Ano ba sabi sa Galatians 5:18? Galatians 5:18. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. See? So, ibig sabihin, ang Espiritu, hindi siya gumagalaw ayon sa batas na sinusunod ng mga Israelita ng Old Testament. Na napipilitan kang sundin yung batas kasi natatakot ka na hindi mo magampanan. Hindi po ganun yung kilos ng Espiritu. Ang kilos ng Espiritu is that bibigyan ka niya ng bagong puso. He will give you a new heart. Yung knowledge mo rin, yung understanding of God's truth, ibibigay niya rin para ikaw mismo, isasabuhay mo yan. Okay? Ayan. So, sabi nga dyan balik ulit tayo sa ating aralin.
Sabi, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. Yung mga iba nga, on that day, sasabihin nila, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not cast out demons in your name? Did we not perform many miracles? And then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Yan ang pinakamasakit na maririnig ng isang tao na akala niya siya'y anak ng Diyos, siya'y ligtas. Tapos pagdating ng pag-uusga, ay hindi pala siya kasama. Okay? So, i-expose ng Diyos ang mga puso natin on the day of judgment. Sasabihin nila na tinanggap nila si Jesus as a great teacher, pero hanggang dun lang. Pero sabi nga, central sa katuruan ng ating Panginoon is yung revelation ng kanyang identity. Kailangan makita natin kung sino siya. Na siya, sabi nga, ay Diyos, pero siya rin, kanyang sinabi na siya rin ang maghuhusga sa mundo. Sabi nga, the Father has given all judgment to His Son. So kung iniisip natin na kung ikay pumapasok sa isang iglesia gaya nitong Redeemer's Christian Church, masasabi mo ikay anak na ng Diyos, ay naku, huwag ka munang padalos-dalos kasi hindi po yan. Hindi ibig sabihin na porque church goer ka lang, okay ka na. Hindi po. Hindi ibig sabihin na kapag ka isang bagay pumasok sa garahe, kotse yon. Okay? Hindi lahat ng pumapasok sa garahe ay kotse. Ganun din yun. Hindi lahat ng pumapasok sa loob ng pananambahan ay Kristiyano. Okay? Hindi ibig sabihin na kahit na mayroon kang claim na kilala mo si Jesus, pero hindi mo naman siya sinusunod, hindi mo naman siya kumbaga hinahayaang kumilos sa buhay mo, di anong saysay nun? Then ang maririnig mo balang araw is hindi kita kilala. Yan ang pinakamasakit na matatanggap ng isang tao pagdating ng panahon. Kaya kinakailangan na tayo ay parati nag-i-examine sa ating mga buhay. Madali lang magkaroon ng head knowledge, pero kung nagdududa ka sa pagiging Panginoon ni Jesus, nagdududa ka sa pagiging Diyos niya, at ngayon hindi mo nakikita na siya ang iyong Panginoon tagapagligtas, gaya ng mga ilan na aking nabanggit na ng mga pangalan na sila'y mga pastor pa naman. Pero ngayon ay bumaliktad na at naging apostate. Naku, napakabigat nun, napakasakit. Isipin na parang wala silang takot na talikuran ang salita ng Diyos at ang Panginoon. Dati-rati sila'y nangangaral ng mga salita ng Diyos. Kaya't ito'y isang warning para sa ating lahat. I never knew you. Sabi nga, ay isang formal na kumbaga pagsabi ng Diyos na hindi kita anak, hindi ka kabilang sa aking kaharian. So mag-isip-isip po tayo mga kapatid. So magandang gabi po, dito na po tayo magtatapos.